At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malupit na balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Si President Kuting ng Norte Jr. ay inaresto ng mga otoridad matapos mapatunayan ng kanyang pagkakasangkot sa ilang malalaking sindikato ng droga. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng pagkabigla at kontrobersya sa buong bansa. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, ang Pangulo ay nahuli sa isang operasyon ng PIDEA kasama ang mga kasamahan niyang kilala sa pagiging miyembro ng mga sindikato ng droga. Ang operasyon ay isinagawa matapos ang ilang linggong investigasyon at surveillance. Tinutukoy ng mga otoridad na ang Pangulo ay may koneksyon sa mga sindikato na responsable sa pagpapakalat ng iligal na droga sa buong bansa. Isinagawa ang aresto matapos matukoy ng mga intelligence reports na may transaksyon si Marcos Jr. sa mga pangunahing leader ng mga drug syndicates na matagal ng target ng gobyerno. Sinabi ng mga opisyal na ang mga ebidensya laban sa Pangulo ay matibay at may mga dokumento at mga recorded phone calls na nag-uugnay sa kanya sa mga aktibidad ng mga sindikato. Dahil dito, naglabas ng arrest warrant ang hukuman para sa kanyang pagkakakulong. Ayon kay PIDEA General Director Mauro Vergil, ang operasyon na ito ay resulta ng ating walang humpay na laban sa iligal na droga. Hindi kami titigil kahit pa ang mga taong nasa pinakamataas na posisyon ay masasangkot. Nagpasalamat din si Vergil sa mga ahensya ng gobyerno at mga mamamayan na nagbigay ng impormasyon upang mapatibay ang kaso laban kay Marcos Jr. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan. Ang ilan ay hindi makapaniwala at naguguluhan sa balitang ito, samantalang ang iba ay nagsasabing ito ay isang hakbang tungo sa pagpapakita ng mga seryosong laban ng gobyerno sa droga. Ano man ang posisyon ng isang tao, ang ilang sektor naman ay naniniwala na ang pagkakasangkot ni PBBM ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa politika at ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, patuloy ang mga investigasyon at inaasahan na masusunod pang hakbang ng mga otoridad kaugnay ng kasong ito. Ang sitwasyon ay nagdudulot ng matinding tensyon sa bansa at ang mga mamamayan ay nagmamasid sa kung paano ito magiging daan para sa pagbabago o magiging hamon sa ating pamahalaan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito kasi usapin ito. Sabi ko nga, nagalit man si Senator Bato sa akin. Basta nangina ako ng pasensya nung nag-text ako. I'll try my best na hindi na ako magpo-post. I'll try my best. Pero hindi ako mangangako sa inyo, excuse me, na hindi ako magpo-post during the hearing. Siyempre kalayaan ko doon. Sabi ko nga tayo yung mga hurado. Tayo ay mga nasa jury tayo ang mga tagapakinig. Okay? Tayo mga jurors, taga-salansan, taga-absorb. Kung ito ba yung mga witness na ito nagsasabi ng katotohanan based on the demeanor, based on sa the way they answer the question. Kung ito ba ay tuloy-tuloy silang kumbaga, hindi sila nauutal katulad ni Francia. Hindi sila nag-iisip pa o binubulungan pa ng kanilang mga abogado or ini-interrupt, okay, pag sila ay nagsasalita during the Senate hearing. Okay, so kung ako ang nandoon, tatanungin ko si Morales. Morales, sinasabi mo na pinatigil ito ni Paquito Ochoa, then Executive Secretary ni Noynoy. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, Morales. Kasi yun yung binabato sa kanya, kina-character assassinate na siya eh. Itong mga kongresista, di ba? So, bilang isa, parang pagko-cross-exam mo, paano ba, pinatawag ka ba ni Ochoa? Natatandaan mo ba kung anong araw yun? O kung hindi mo natandaan kasi isang dekada nakakalipas, meron ka bang maipapakitang dokumento, black and white, na during that time, or maybe during that time, or before or after, ikaw ba ay pinatawag ni Ochoa, ni Serapio? Meron ka bang ipapakita sa hukumang ito o sa committee ito na pinatawag ka ni Ochoa? So doon tayo magkakatalo. Kaya tayo yung taga-masid, tayo mga Pilipino, ang taga-pakinig, hindi tayo basta nagpapaniwala sa mga atake nitong mga congressman katulad nitong si Tingog Party List na obviously, bata ni Tambaluslos para i-character assassinate si Morales. So may ebidensya ka ba? May letter ba? Paano ka pinatawag? Telepono ba? Kinalabit ka ba? Sinapak ka ba or something? Dinibdiban ka ba katulad ng ginawa nila? So, saan? When? Wow. Di ba? What?
Okay, what? Papaano? Okay? O what? Ano nangyari? Okay? Bago ito pinatigil itong operation sa pag-raid kay Marcos Jr. Okay? Sabi ko nga, kailan? Ito ba ay after niyang the next day ba? March 12, 13, 14, 15? O ano bang date? Umaga ba ito? Gabi ba ito, Mr. Morales? Saan ka pinapunta? Sa opisina ni Noynoy? Sa opisina ni Kanino? Yun yung mga tanong eh. Para makita ng taong bayan, ito-cross-exam mo ang nagsasabi na siya daw ay nandoon sa pinangyarihan. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Kasi siya yung may first-hand account, first-hand information. So ito yung mga katanungan para mag-corroborate nga o mag-jive, paano ba yan? Mag-connect yung mga statement nitong mga pinatawag na resource person doon. So dito mo maa-assess yung kredibilidad ni Morales at si Ochoa, definitely walang kredibilidad at pwede nilang pigayin, Ochoa, totoo bang inutusan ka ni Lisa Marcos kasi ito ay usapan ninyo dahil kayo ay law firm partner. O, di ba? So yun yung mga katanungan na dapat isaalang-alang ng mga senador kasi hindi na nga tanga yung mga Pilipino ngayon eh. Di ba, tignan nyo ang gagaling nating lahat. Kasama na ako dun. Di ba? Nakikita niyo yung power ng katotohanan, very organic. Hindi na mo kailangan katulad ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. nagbabayad sila ng mga trolls at may template sila to attack Morales. Even ang mga kongresista, now, sabi ko nga, kung may mekos-mekos, meron namang toka-toka sa Kongreso kung saan toka-toka sila kung paano atakin si Morales. Now, si Morales ay hindi siya subject. Siya lamang ay during that time, nagkataon na buhay na witness na siya ang kumuha ng statement doon sa confidential informant. Di ba? So yung testimonya, kinuha niya, part nga daw, sabi niya, part ng trabaho niya. Pero imbis na pigain ng mga kongresistang ito at patawag nila si Morales para pagpaliwanag kasi sabi nila, House of the People daw ang House of Representatives. Bakit ang mga yawa, ginagastos sila ang pera ng bayan para magpa-press conference para atakihin ang personalidad ni Morales. Hindi sila nagpo-focus dun sa subject. Ang ibig sabihin, mga kabalangga, dahil kayo'y magagaling at ginagamit niyo yung neuron siya, itong mga yawa, mga giatay, mga jutang genemes na mga kongresistang mga bataan ni Tambaluslos, they are destined to destroy me, you, and Morales at ang kinabukasan ninyo. They are not for the people. They are for the money. They are for corruption. They are for kasinungalingan. They are there to cover up the bangag-bangag president. Ngayon, ano pa ang dapat pag-usapan doon kay Ochoa? Balik tayo kay Ochoa. Sabi ko nga, kung ako kay Senator Bato, isa ako sa mga senador, tatanungin ko, gaano kayo kung pinatawag ka ni Ochoa o ni Serapio o kung sino man ng iyong boss during that time, matatandaan mo ba kung ilang oras kayo nag-usap? Umaga, tanghali, gabi. Sabi ko nga, saan? Paano? Kung kinausap ka ni Ochoa na, Morales, wag mo nang ituloyan dahil ang binabangga mo ay sino? Si Senador Marcos Jr. Mahirap kalaban yan. So yun pipigain natin. Doon mo kasi makikita kung ito, kasi ang Senate hearing is like parang korte ng bayan niya na nakikita natin kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang nagto-cover up. Yan ang mga ine-expect natin, mga kababayan. Kaya nga, galit na galit sila sa atin, galit na galit sila sa akin, mga palangga, dahil binubuking natin yung bangag na presidente ninyo. Kaya kung ako dati sinabi ni Lisa na number 1 nilang supporter, the most loyalist of all loyalists that she knows, ako ngayon ang mortal nilang, hindi ako kaaway. Hindi ko naman kaaway ang mga Marcos eh. ang mortal na sin nila ay pagtatraidor sa bayan. This is not personal. Tinira ko ba sila ng personal? Dahil sila ay mga private citizen, gusto ko lang silang may malisyoso akong intensyon kasi gusto ko lang sirain. Meron tayong basihan dahil jutang Jeremis presidente yan eh.
Pinapatakbo, ninanakaw ang pera ninyo. Nagpapanalo sila sa loto't maya-maya. Nagpapasok sila ng kontrabando sa Bureau of Customs. Mamaya dadako tayo sa driver na may charge pala na ng gahasa o may rape case sa Amerika. Thank you kay Sas Rogando sa SOT at mayroong nag-tip sa kanya. Pupunta tayo doon mamaya. Ang daming issue na kino-cover up ng jutang genimis ng gobyernong ito, ng DILG, ng DOJ, lahat sila. Kasi nga, what do you expect? Lisa ay sangkot sa kidnapper, sa kidnapping, sangkot siya. At sabi ko nga sa iyo, sa inyo mga kababayan, sunod-sunod na to yung mga kinasasangkutan nila at dapat silang magbayad. Yun yung mga in-expect natin. Sino pa ba mga pinapatawag doon? Mag-comment ka dyan kung ano mga in-expect yung mga hanash. Baka may magandang katanungan dyan. Mag-antay ang mga Pilipino after May 7 at mag-people power na, sabi ni Mr. Latigo TV. Okay. Hi Louie, this is Lisa, the kidnapper, sabi ni Grace Nagard. Okay. Ngayon, meron nga daw na-rape sa Amerika, 17 years old na bata, sabi ni Alak ng Dagat. Nabasa ko nga. Alright? Ngayon, mga kababayan, so yun ang mga titignan natin sa sasabihin ni Ochoa. Sino? At ang sagot ni Morales. Kaya dapat makarating si Morales ng May 7. Kasi sabi ko nga sa inyo, ay ginagapang siya, minimekos-mekos siya. Papangalan natin mamaya kung sino si Mekos-Mekos. At itatouch natin ang violence against crime. Okay? Na supposedly sila ay nandiyan at nakikialam dito sa usaping ito, mga kapalangga, mga kababayan. Yung volunteers pala, volunteers, not violence. Volunteers against crime and corruption. Diba? Isa yan sa ating tatapik mamaya. Ngayon, mga kababayan. Okay. Punta ulit tayo ito kay Lazo. Okay? Ito, bagong information. Dahil si Lisa Ahas o Lisa Per, lahat na. Okay? Hindi na siya mapakali dahil nararamdaman nila nalulubog na ang bangka ng mga ahas. Aburido ngayon ang gaga. Kaya ang ginawa nila, mga kababayan, ayon sa ating informante, winartap nila si Morales. Yung mga device na supposedly ay ginagamit sa mga malalaking tagaluto ng pulburon o malalaking sindikato para i-intercept ang kanilang mga illegal na gawain para mahuli sila ay in-apply ayon sa ating source. In-apply nila dito kay Morales. May inatasan si Lazo ayon sa ating informante na binabacktrack, inahalungkat ang kanyang mga mensahe. And that is what? Kaso yan. Maliban sa wiretapping case yan. Iba yung mga piniplay nating video dito kay Lisa kasi hindi ko winartap yun. Yun mismo ay finorward ni Lisa. Yun siya, that's the way of, yun yung way niya. How to conversate, to communicate video niya. Iba yung ginagawa mo, Lazo. Maliban pa sa barumbado mo sa lahat ng mga tao dyan sa PIDEA, kaya nga lumalabas ito, mga issue na ito, dahil julol ka. Tama ba? Na ipa-WhatsApp mo, ipahalongkat mo ang mga mensahe at mga calls ni Morales, imbis na papuntahin mo si Marcos Jr. What's in the call? Para malaman mo kung sino ang nakausap niya? O baka iniisip mo, kausap ko si Morales? Kahit na dumilat ang mga mata ninyo, hindi ko siya kilala. I will stick with my puting ahas. Gusto nga niya ang pakasuhan eh. Kaya ito kaya itong Lazo na ito, di ba? Bakit ako ang gusto niyong pakasuhan? Bakit si Morales ang sisirain ninyo? Okay? At actually, sabi ko nga sa inyo, na ako nakikiusap ako sa inyo, alam ko na we are very emotional. Ang tama naman, may basis naman ang inyong sentimiento during the first hearing kay Senator Bato. Talagang naboljak siya ng bonggang-bongga. But now, wag tayo munang magtutok sa kanya kasi hindi siya ang nagbangag. You know what I mean? Hindi si Senator Bato ang nagbangag. Tapos na yung sentimiento natin. Sabi ko nga, paulit-ulit ko, make it or break it, Senator Bato. And we're grateful. Even we're not supposed to say thank you to you, but still we're gonna say thank you kasi ikaw yung nag-start ng investigation. But Bato is not our target here. Hindi siya target natin. Ang target natin si Marcos Jr.
At hindi rin si Maricel Soriano ang target natin dito. Tandaan nyo, huwag tayo malihis. Sa laban, dapat tutok ka kung sino kalaban mo. Diba? Tsaka na tayo mag-away-away. Pag natumba na natin ang pinaka-utak ng paghihirap nating lahat. Kasi we have to accept the fact na, sabi ko nga, may mga individuality tayo. Ngayon, love nyo ako. Bukas galit kayo sa akin. And that's normal. Diba? Galit man kayo, but you still love nyo pa rin ako. May mga ganun talaga, but that's normal. But our target now, it's not Bato, okay? Ang target natin hindi si Bato. Okay na yon. Yung nagsentimiento tayo, yung ako'y nagpo-post-post na ganun. Ganun talaga. Tao tayo, nakakaramdam tayo. Jurors nga tayo, hurado tayo na nakikinig at no one can stop us what to say. Kung ano yung emotion natin. But now our target is Marcos Jr. At ngayon, ang ginagawa ni Lasso, di ba? At this is malaking kaso yung ginagawa niya. Pag sinampahan siya ni Morales at pag may lumabas na mga testigo yan. But again, bakit ginagawa ni Lasso to? Kasi utos ni Lisa. Kasi natatakot na sila, umiikot na tumbong nila. At si Marcos Jr. nagpamisa-misa pa yata. I'll talk about pa-Diyos nila. Sulat ko nga to para hindi ko makalimutan. Hindi ako naalala. Yung prayer nila. I'll talk about that prayer. Hypocrisy to the highest level. Okay? Now, itong mga itong kay Lasso na ito, alright? Nakita naman natin na si Lasso ay talagang lumalabag na sa batas. The fact, sabi ko nga, kung matino itong mga senador ninyo, matino kung sila ay para sa Pilipino, dun pa lang questionin nila. Kaya kayo dyan, yung mga staff ng mga senador, may mga staff yan eh. May mga staff, bayad kayo ng taong bayan. I know you're watching. Mag-research kayo. Gamitin niyo yung neurons ninyo kung para kayo sa Pilipino. At sabihin niyo sa inyong boss dyan, na mga sino man ang senador na yan, na itanong kay Lasso, bakit inilabas niya ang personal data sheet ni Morales? Tama ba yun? Data Privacy Act. Bawal yun ng walang pahintulot ng tao. Yung inano ko, inilabas ko. Data Privacy Act yan? No. Karapatan ng taong bayan na malaman na si Kuting ay bangag. Okay? Hindi naman ako naglabas ng mga sex position niya or something. Di ba? Hindi ko naman nilabas yung mga ganon-ganon. Or yung mga... But anyway, mga kababayan, yun ay national interest. Yun ang tandaan nyo dyan sa Committee on Public Order at sa Blue Ribbon. Kung lahat kayo, matino mga... Well, hindi natin expect yan. Matino yung mga yawa. Yan ang itatanong ninyo. Bakit inilabas ni Lasso? Bakit si Lasso ay nagbitbit ng hindi lang 4, kundi 8 testigo na wala naman doon sa pinangyarihan? Walang first-hand information sa mga pangyayari noong March 11 of 2012 na sinasabi ni Lasso na, again, kinaray-karay niya, nakita niyo na yung asal. Diba? Yung demeanor, yung pag-uugali, yung aura, yung arangkada ni Francia na nagkausap sila ni Morales kasama si ang pangalan ng isa. Nulat ko yung kagabi. Okay? Ni Corioso. Okay? Na nag-usap si Corioso, si Dave Corioso, si Director Francia at si Morales na sinasabi nila na i-deny na lang nila. Yan yung mga katanungan dapat. Yan dapat yung inaano nila, kino-cross-exam. Kung sila ay matino na mga senador o mga lingkod bayan. Dahil isa doon, ulitin natin, sa kinaray-karay o hinila-hila ni Lasso ay asawa ni Corioso. Kaya naman talagang sila ay binubusalan at pinipilit na mag-testify sa pangyayari na wala sila. Doon pa lang kung nasa korte na tayo, talo na sila lahat. Di ba? Sa labanan ng katotohanan, talo na sila. Napakadali lang itong i-cross-exam ang mga ito if you senators, ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Balikan natin. Senator Bato and the rest of the gang, tanungin nyo, ulit-ulitin nyo, bakit si Emeterio Bitong ay 2 ang passport? 2 pa pangalan, Emeterio at saka Ramil.
pag lumabas siya ng bansa, hindi niya may mga pagkakataon na hindi niya dinideclare na siya ay what do you call it? From PIDEA o from the government. Kasi dapat i-declare mo yan and that is dishonesty. Pero again, maliban pa sa dalawang passport, kaya niya siguro dineclare, ay hindi niya dineclare kasi nga disapprove yung kanyang appointment noong 2023. Diba? So, ang daming loopholes na pwedeng silipin, na pwede talagang pigain kung yung ano na yan, yung hearing na yan is really in aid of legislation to make laws, to amend laws for the betterment of the country, of the Filipino people. Number one nga yung talagang ipatawag si Marcos Jr. eh. Diba? Yun yung mga dapat ang isaalang-alang nila. Ngayon, syempre, dahil nga ngayon, juang na sila Lisa Tanas, eh talaga namang nawiwindang sila. Okay, let's go dito muna. Okay, may nag-send kasi sa akin sa TikTok na I think, mga 10 hours ago. Alright? Ayan. Ay, ito. Ayan na. Dahil lang Ay. Si Marcos Jr., teka. Ayan. Nagdasal-dasal. Okay. Hindi ko napakita lahat 'yan. Ano sabi dito? May pumunta sa anong tawag diyan? Nagdasal-dasal. Saan ba 'yan? Saan ba sila nagdasal-dasal? Mga palangga. Bakit nagdasal-dasal ito si Marcos Jr.? Ha? Bakit kailangan niyang gamitin ang ngalan ng Diyos o ang relihiyon? Ito ay senyales na apektado na sila. Ito ay what? Moral justification na kunyari, gina-justify nila na sila ay alagad ng Diyos, alagad, sagradong katoliko, Diba? Yung padasal-dasal. Ito yung mga ginagawa ng politiko kapag sukol na. Remember the Dilawan style, humahalik sa mga paa ng pare? Si Bautista, remember that? O yan, sangkot din sa mga anomalya sa Comelec, pero hindi na ako lalayo. Ito ay moral justification na nililin lang nila kayo. Nagbasa-basa dyan si Kuting o dyan si Lisa Tanas eh. Padasal-dasal. Ito ay nakaka-apekto sa ating mga Katoliko, sa ating mga kaparian na matitino na